Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay magko-configure tayo ng OSPF na multi-area. So meron tayong area 0 at saka area 1 sa GNS3. Pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga ina-upload ko na video. So, start ko yung all devices. Dito para isang beses lang. Are you sure? Yes. So, mag-green lahat yan. So, hintayin natin. And ito yung mga IP address na kailangan natin dito sa mga interfaces na to. So, unahin natin dito sa PC. Hindi ako sure kung na-configure ko kasi last night ko ginawa yung topology dahil inaantok na ako, hindi ko tinuloy. So, i-check ko ngayon. Show IP. Kung meron na siyang IP. Show IP. So, wala pang IP. So, ito yung kailangan nating i-assign dito na IP address. So, pag-assign dito ng IP address ay IP tapos yung ating address na 192.168.1.2 tapos ano pa yung keyboard. Tapos yung ating subnet mask na 255. Pwede ka actually /24. Tapos ito na lang kasi ito isang option to. Tapos yung ating gateway na 192.168.1.1. So enter natin. So yan, pag sinib natin, so yan, nasib na natin yung ating configuration. So i-verify natin ito kanina yung ating ito kanina nag-show and ngayon pag nilagay ko ng show IP ay meron na tayong IP address ngayon. Yung IP address natin ito at saka yung ating gateway. Ating subnet mask ay /24. Dapat pala /24 na nalagay ko. So, ito yung, kung makikita ng different. So, tapos na tayo sa area na to. Dito naman tayo sa router 1. Mag-assign tayo ng IP address. I-right click nyo, punta ka dito sa console. And mag-show, kung hindi nag-show, ito yan. R1. So, naglo-loading pa and i-enter nyo na lang. Pagtapos na mag-load, so makikita nyo yung ganito. So, ilagay natin yung IP address sa interface na to na fast 0/0. So, punta tayo dyan, enable config terminal, and punta tayo sa interface na yan, F0/0, and lagyan natin ng IP address na 192.168. Ang ingay din ng mga ibon ko. Pag may nag-iingay, nag-iingay din sila. So anyway, continue. 192.168.1.1 at saka yung ating subnet mask na 255.255.255.0. No shutdown natin. No shut. So pag pining natin ngayon yung ating PC, yan, nag-up na yung interface. Do ping 192.168.1.2. So meron na silang communication yan. Ayun, meron na siyang may reply na siya. So dito naman tayo sa interface na to na F0/1. Exit ko lang. Interface F0/1. Magkamali pa, arrow up ko lang para sa recall ko yung previous config na ginamit ko command. So enter, yung ilagay natin yung IP address na IP address 192.168. Mali pa yung pagka-type ko sa keyboard, .1.2.1. Saka yung kanyang subnet mask na 255.255.255.0. Lagyan natin yung command na no shut para mag-up yung ating interface. No shut. Mamaya, i-save ko lang. Ayan. Yung ating configuration para sure na kahit kinloss ko ay masisave. So, lagi ako nagsisave. Kahit lab. So, dito naman tayo sa router. Sa router 2, right click natin configure. Actually, pwedeng double click eh. So, litan ko na lang yung screen na to. Ayan. Para makita natin. And dito tayo ngayon sa router 2. So, i-configure natin. Maglagay tayo ng IP address dito sa ano ba yan? Bakit nawala yung F? So, iyan ko lang yung N config terminal. So, ilagay ko show IP interface brief. Kailangan ko lagyan ng do kasi nagpunta pala ako dyan sa privilege mode. Fast Ethernet 0/1.
Saan ba yan? Interface. Hindi ako sure kung nasaan yan. Parang 0/1. Ito. Pass Ethernet ata yan, 0/1. So, lagyan ko ng ano, i-check natin kung tama ba. Interface F0/1. IP add 192.168.2.2. Tsaka yung kanyang subnet mask na 255.255.0. Ino-shot natin. Ayan. And itry ko na mag-ping. Kung ma-ping ko yun. Kung tama ba yung ano ko, 192.168.2.1. Kung tama ba. Kailangan ko pala gumamit ng do ping pala. Ping na word. I-check natin kung tama tayo or mali. So tama. Tama yung nilagay ko na ano. May F yun. Kaya lang natanggal at na-delete. So dito naman tayo sa F0/0. Exit ko lang. And interface F0/0. Ilagay natin yung IP address na 192.168.3.2 at saka yung kanyang subnet mask na 255.255.255.0. Lagay natin yung command na no shot. So, shortcut, anisip ko yung configuration. Ayan, up na yung interface. So, verify natin do show IP. Do show IP interface brief. Do show IP in interface brief. So, meron na silang IP addresses and di ko sure kung na-save ko yung aking configuration. So, double check ko na lang. Ayan. So, dito tayo sa router 2. Andito naman tayo sa router 3. Router 3. Then, enter lang natin. Enable config. Config terminal. Then, dito naman tayo sa interface na to. F0/0 ang unahin natin. Interface F0/0 and lagyan natin ng IP address. Mali pa, arrow up ko lang. And enter. Lagyan ko ng IP address na 192.168.3.1 at saka yung kanyang subnet mask na 255.255.255.0. So enter natin and lagyan natin ng command na no shot. Ayan. And exit natin para dito naman tayo sa interface na to. So exit, interface, F0/1. And lagyan natin ng IP address. At yung IP address dito ay 192.168.4.1 at saka yung kanyang subnet mask na 25. Lagyan natin muna yung IP address .4.1 space 255.255.255.0 yung command na no shot. So, isave natin yung ating configuration para sure tayo. Sure. Ayan, up na yung interface. So, last na lang yung PC tapos magko-configure na tayo ng OSPF. Configure and PC2. So, IP, diretso ko na lagyan ng IP 192.168.168.4.2 saka /24. Tapos yung kanyang gateway na 192.168.4.1. Unsave natin. Show IP na command para ma-verify natin yung ating IP address kung tama. So, ang expected natin, ang ilagay natin ng subnet at saka yung kanyang gateway ay nandito. So, okay na tayo and configure na tayo ng OSPF na multi-area. So, unahin natin yung router 1. So, dito sa tab na to, punta ako dyan and try ko na exit ako para sure ako. So, router OSPF 100 100
OS router, OSPF 100, yung process ID. Then, dito guys sa process ID, kahit magkapare-parehas yung process ID, every router. Hindi ko kanina na i-back ko lang muna. Hindi na ma-recognize. So anyway, continue. Dito pala, ulitin ko router, OSPF. Tapos, question natin, yan. Yung process ID, kahit yung every router, yung tutorial ko sa previous na mention ko na dapat pare-parehas. So, kung pare-parehas, mas prepared ko yung pare-parehas. Pero kung pwede naman 1 to itong number na to. So, ilagay natin dyan 100. Then, router ID. Router ID, lagyan natin ng 1.1.1.1. So, sa router ID, in-advertise ng mga router na nire-represent nila yung sarili nila sa network na yung kanilang router ID. So, lagyan natin dito network. Tapos, yung network dito na 192.168 192.168 yung connected sa kanya na 1.0. Actually guys, mayroon ako hindi napansin dito, mali pala to. 192.168.1.1 yan. Mayroon siyang dot dyan. So, yan. And pagkatapos yung ating inverse mask na 0.0.0.255. Then, area natin dyan, area 0, space. Yan. So, i-arrow up ko lang. And yung ating network dito na 2.0. So, palitan ko lang to ng 2.0. Ayan. And pagkatapos, save natin yung ating configuration. So, yan. Andito naman tayo sa router 2. Nandito sa kabilang tab. And, ito yung medyo part dito na tingnan nyo ng maigi. Dahil itong area na to, yung router 2, yung interface niya dito sa left side ay area 0. Ano yung router niya dito sa right side, area 1. So, pag nag-configure kayo, exit natin ng isang beses. Exit. So, router, OSPF, lagyan natin dito ng 200. Then, yung ano natin, router ID, tinap ko lang, RO tapos tab, ID tapos 2.2.2.2. Then, ilagay ko dito na network. Itab ko. Yes, nag-autocomplete. Then, yung 192.168.2.0 at saka yung kanyang inverse mask na 0.0.255. Tapos, yung area dito ay, kaya nilagyan ko ng rectangle box na para ma-identify nyo agad. So, area 0, ang area na to, yung hub dito. Yung in short, yung interface dito. So, area 0. So, i-arrow up natin at saka yung network dito, yon meron nag-establish na siya ng relation sa kabilang router. Andito, ay arrow up ko lang, palitan ko lang ng area 1 yan, saka yung network dyan sa kabila dito ay 3.0. So, palitan ko ng 3 ito, and enter ko. So, yan. So, isave natin yung ating configuration. Do WR. And dito naman tayo sa router 3. So, i-check natin. Exit lang natin ng 1. And lagyan natin dito na router OSPF 300. Tapos, yung ating router ID ay 3. Actually, guys, pwede nyo hindi lagyan ng router ID dito. Ang pag hindi nilagyan ng router ID, ang automatic na router ID niya, yung, if I'm not mistaken, yung IP address 3. So, pwede na, yung paglagay ng router ID ay manual ito. Pero, pag hindi nilagay, automatic na, if I'm not mistaken, yung loopback or yung IP address yung makukuha niyang router ID. 3.3. Kalimutan ko lang, guys. So, baka sa mga future na video, ma-explain ko ng maayos. Tapos, network. Kailangan i-tab nyo para magka-autocomplete. So, router tayo. Dito tayo sa 192.168.3.0. Saka yung inverse mask natin na 0.0.255. Ang area 1 ito. Area 1. Arrow up ko lang. Tapos, palitan ko ng yung network dito sa kabila. Malapit sa PC. 4.0 and enter. So, hoping na, ayan.
I think meron na tayong good sign. So, do WR again para ma-save natin yung ating configuration. And punta tayo dito sa last PC2 and PC1 kung mapping natin yung PC1 para ma-verify natin yung ating configuration kung tama ba. So, ping 192.168.1.2 yung PC. So, ayun guys, meron silang ping. So, isa lang naman yung path natin. Pag nag-ano tayo, trace natin yung ano yan. Siyempre, dadaan dyan lahat yan. Kasi yan lang naman ang ano. So, yan. Dumaan siya dito sa gateway. Tapos, 3.2 dito. Tapos, 2.1. Tapos, 1.2 yung na-reach niya. So, hanggang dito lang. And huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.